Ay parang timang. Marunong ka ba magluto ng ampalaya o inuugali mo lang? Tara, tuturuan kita magluto at kung paano bumait. Nagtataka ka ba kung bakit marami nang nagagalit sa'yo? Naiinis, umiiwas? Siguro ito na ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Kupal ka! Di mo narinig ng maayos? Bakit ba kasi ganyan ugali mo? Bakit ba hindi mo kayang sumaya para sa ikakasaya ng iba? Lagi ka na lang may nasasabi sa mga tao sa paligid mo. Pati mga katrabaho mo, inaaway mo. Itlog na nga lang ang baon, sisiraan mo pa. Ipagkakalat mong tinitipid ang sarili. Pero pag sa masasarap na restaurant kumain, sasabihin mo nagwawaldas ng pera, nagyayabang. Pakain-kain pa sa mamahaling restaurant, ang liit-liit naman ang sahod. Alam mo, kailan ba birthday mo? Bibilihan lang kita ng cat food para hindi kang iyaw ng iyaw. O kaya baka kulang ka sa masahe, mamasahihin ko lang mukha mo. Alam mo, okay lang mainggit, basta hindi ka galit. Wala pa bang nagkukwento sa'yo na kapag laging galit, pumapangit? Ayan tuloy, ang bilis ng resulta sa mukha mo. Pero para di ka malungkot, tuloy-tuloy mo lang ang panonood sa akin. Pa-share na din ako. Total, lagi ka namang nanonood sa akin at saka hindi ka naman yata galit. At least habang nanonood ka, natututo ka pang magluto ng ampalaya. Bale, sa pagluluto ng ampalaya, pag iniwan nyo na siya, dapat merong manipis, merong makapal. Alam nyo kung bakit? Para balanse yung pait. Hindi nyo na kailangan pakuluan o kaya lagyan ng asukal para maalis ang pait. Ibabad nyo lang sa asin ng mga ilang minuto. Tapos magtutubig yan. Pag nagtubig na, alisin nyo yung tubig. Huwag nyo muna lalagyan ng tubig para walang tubig. Tapos bumili na rin ako ng 10 pisong kamatis. Ganyang kamahal ang kamatis. Tapos itong sibuyas. Hulaan nyo kung magkano yung sibuyas na yan. Siyempre 7 pesos lang yan kasing laki ng Mentos. Siyempre 2 bawang. Nagluto na rin muna ako ng hotdog at saka itlog kasi alam mo naman ng mga bata hindi kumakain ng ampalaya. Kahit ako nung bata ako hindi ako kumakain ng ampalaya. Talagang hinihimay ko, hinahanap ko yung mga itlog, yun lang ang kinakain ko. Pero nung lumaki na ako at naramdaman ko na ang pait ng buhay, kumain na rin ako ng pait. Bale, hiniwa ko na tong kamatis at sibuyas na may halong lungkot. Ikaw ba naman, bentahan ng kamatis, sing laki ng Mentos, 10 piso. Sibuyas, 7 pesos, ang liit-liit. Pero hindi ko sinisisi yung binilhan ko kasi mahal daw talaga ang puhunan. Bale, igisan nyo na muna yung bawang, sibuyas, kamatis, tapos ilagay nyo na yung ampalaya. Takpan nyo, tapos mahina lang dapat ang apoy. Dapat, wag nyo siyang haluin ng haluin at saka wag nyo lalagyan ng tubig. Kusa kasing nagtutubig yan at saka nagmumoist. Yung iba kasi naglalagay ng tubig pag nagpapalambot ng ampalaya. Ayun, resulta, may sabaw. Kapag luto na yung kalahati, half cook, ilagay nyo na yung itlog. Pagkalagay ng itlog, pwede nyo nang lakasan ng apoy para mawala na yung tubig niya at saka para mabilis maluto. Pag wala ng sabaw at luto na yung itlog, pwede mo na siyang isalin kung saan mo gusto. Baka kasi magalit ka kapag sinabi kong isalin mo sa baso. After a moment, luto na ang ating bitterless, tastiest, inisless ampalaya. Hindi totoo yung pag hindi ka mapait magluto ng ampalaya, mahal ka ng biyanan mo. Para magustuhan ni biyanan, sipon ng anak ay punasan. Pagtapos ko magluto ng ampalaya, napansin ko paubos na pala tong ink namin. Hindi pala paubos, ubos na pala, halos wala na isang guhit. Kaya nag-instant transmission na ako papunta sa SM Palapala. Dito nga pala ako nagpa-parking sa labas, bukod sa libre, madali pang makakauwi. Kapag sa parkingan ka pa kasi pumunta, may bayad doon tapos ang haba pa ng pila. Tapos ang layo pa ng ikutin mo kapag uuwi ka. Dito nga pala ako nabili ng ink. Payo ko sa inyo kapag bibili kayo ng ink, siguraduhin yung branded kasi nakakasira ng printer yung mga hindi branded. Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila na okay lang yan, halos parehas lang yan. Sa akin ka maniwala kasi hindi ako technician. Hanggang dito na lang ulit mga timang, salamat sa panonood. Pasyal naman, salamat!